Naku po mga kababayan, ikakagulat niyo po itong pahayag ni Ka Eric Celis mga kababayan. Naku, totoo kaya ito? Miss Maharlika at iba pang vloggers ipapaaresto na di umano ni Marcos Jr. at Lisa? Naku, iskandal kumakalat pa daw. Hala ka mga kababayan, totoo kaya ito? Naku, panoorin nyo itong buong pahayag ni Ka Eric mga kababayan. Dito nga patungkol sa di umano'y ipapaaresto na daw si Miss Maharlika at iba pang vloggers. Ito na. Hinggil sa hindi maganda, napaka-iskandaluso na kinasasangkutan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa na kumakalat sa social media at pilit naman na sinusupil na huwag magtuloy-tuloy ang pag-expose nitong isang vlogger sa Amerika na nagngangalang Dean Chase na it appears ay kabarkada nila Maharlika. Kilala naman po natin si Miss Maharlika na isa ito sa mga kritiko na humahataw kay Marcos Jr., kay Lisa Araneta, at sa mga nangyayari sa Pilipinas. So itong Den Chase at sila Maharlika, may mga in-expose. Hindi ko na po i-detalye, pero it's something about sex scandal and sex videos. No? Sabi ko nga nang marinig ko at napansin ko ito, wow, nakiuso na rin si Marcos at si Lisa sa maraming mga sex scandal and sex videos. Pero hindi lang po ganun ang implikasyon nito. Mas mabigat at seryoso po ito, bagamat hindi ko i-detalye yung kung ano po yung sinasabi doon sa sex scandal, sex video. Tatlong bagay lang po nakita ko doon. Una, ang akusasyon ay nag-hire ng male prostitutes, sila Lisa Araneta at Marcos Jr. o mga tinatawag na escorts. At ang isa ay nagkakahalaga di umano ng $40,000 o equivalent to 2.4 million pesos. At mayroong ipinakita na parang nag-i-interview itong si Dean Chase tungkol sa ganong escort service na suki na pala ito. Di umano nila Marcos, nila Lisa at nila Paulo Tantoco yung namayapa o namatay na allegedly ay dahil sa drug overdose sa Amerika noong nakaraang taon na kinasasangkutan din ni Lisa Araneta ng mga iskandalo. So, malaking problema yan kung totoo. At malaking problema din kung hindi magpapaliwanag si Ginoong Marcos, di po ba? Sapagkat ang kanyang representation, whenever siya ay mayroon pong travel o mga konferensyang pang-internasyonal o pagpupulong na kasama ang ibang mga world leaders, bit-bit po niya ang imahe ng Republika ng Pilipinas. Hindi lamang ng Office of the Philippine President, kundi pati na po ang Republika ng Pilipinas. Kung may ganitong mga kumakalat na iskandalo, na nag-hire kayo ng mga male prostitutes. Ayon dito sa iskandalosong pagbubunyag nila Miss Maharlika at nila Dean Chase, bakit hindi magpaliwanag ang Malacanang o si Marcos mismo kung totoo ito o hindi? At kung hindi ito totoo, di kasuhan at habulin sila Miss Maharlika at sila Dean Chase para maibangon ang puri ninyo kung totoo na hindi ito tama at wala ito sa anumang hibla ng katotohanan. Mantakin nyo, inaakusa kayo na per male prostitute or male escort is $40,000. Ilan ba ang hinahire nyo? Makailang beses na ba ito? Kung totoo ito. Kasi wala pa akong direct information hinggil dito. Kaya china-challenge sila ngayon itong vlogger na si Dean Chase at sila Miss Maharlika. China-challenge nila si Ginoong Marcos at itong si Lisa Araneta, ang asawa ni Marcos Jr., na magsampa ng kaso at gawin ang mga hakbang na legal kung sa tingin nila ay hindi totoo itong mga videos, itong viral materials na ito of allegedly drugs, groupie scandal, and sex group scandal. So yun po, no? Sapagkat hindi pribadong tao si Ginoong Marcos. Bagamat ang asawa niya is not a public official officially, pero sakop na rin po siya
ng tinatawag na First Family dahil sila ang nagre-represent ng pamilya ng Pangulo ng bansa. So, ang officiality of their personality ay kaakibat na rin ng opisina ng Pangulo dahil dugtong sila sa persona ni Marcos Jr. So, kailangan magpaliwanag din si Lisa Araneta. So, ang issue dito ay iskandalo na nadadamay po ang integridad at imahen ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi pwedeng tumahimik dito si Marcos Jr. at wala siyang gagawin na pagpapaliwanag. Mabuti kung pribado silang mga tao. Wala na tayong pakialam doon. Whatever they do inside their room or whatever preference of sexual gymnastics ang gagawin nila, wala tayong pakialam doon. Sa kanila yon kung pribado sila. But the image, the integrity, and the dignity of the office of the President and the Republic of the Philippines are at stake. No? Drugs, nagdudurog at gumagawa ng kabalbalan na parang sex group o orgy ang tawag dyan. Ano? Not OG, si OG Diaz po yun. Orgy. No? Sa mga kababayan natin. ORGY, orgy, parang group 6 na. Group sex, sorry. No, yun po ang iniiskandalo sa kanila. And yet, what we have observed, tahimik ang Malacanang, walang pagpapaliwanag as if they do not owe an explanation or accountable and responsible response para sa taong bayan at sa mamamayang Pilipino. Number 2, money involved. Resources po ng gobyerno ang ginagamit kapag nagta-travel si Marcos at ang kanyang entourage, which most of the time include ang kanyang asawa, ang kanyang mga gabinete o mga barkada nila. Like ang nangyari doon sa Los Angeles, I think, kung saan namatay po ang apo, isa sa mga apo ng pamilya Tantoco na may-ari ng Rostan's high-end supermarket, mga kababayan. So, yung asawa ni Paulo Tantoco was a public official. I think appointed ito to the level of undersecretary. No? At kasama si Dina Arroyo. So drugs din po at group sex ang allegations. And still Lisa Araneta ang itinuturo. Ngayon, ito na naman, kumakalat na naman. Sinasabi ng ilan, ng mga observers, and even ni Claire Castro, hindi na dapat papatulan ng Pangulo yan dahil AI, artificial intelligence o computer generated lang. Ginigimik lang sa computer yan. Ang tanong, bakit hindi kayo nagpapaliwanag ng maayos? Pangalawa, bakit hindi kayo gumagawa ng hakbang legal upang papanagutin kung hindi totoo itong ginagawa nila Maharlika at nila Dinchase? At pangatlo, bakit hindi niyo ipagtanggol ang dangal, integridad at imahe ng bansang Pilipinas sa inyong pagkakadawit dito sa napakabastos at balasubas na uri ng skandalo na ito? That is a big question, no? Kasi may obligasyon kayo na ipagtanggol ito, ang Republika ng Pilipinas. Kung hindi ito totoo, di kasuhan nyo. Habulin nyo sa kamay ng batas itong sila Dinchase at sila Maharlika if they're even challenging you to do it para daw ilahad sa korte ang katotohanan. O di, kung matapang ang challenge nila Maharlika at nila Dinchase laban kay Marcos at kina Lisa Araneta, eh mukhang may pinanghahawakan, di po ba? Dahil handa silang ilantad, di umano, ang kanilang ebidensya kapag nagsampa ng kaso sa Amerika o saan man sila Marcos kung dito man sa Pilipinas. But I think sa Amerika mo pupuntahan yan at magkakaroon doon ng paglilitis kung aakyat ang kaso sa korte. And Maharlika and Dinchase are challenging Marcos to do it so that they can prove na tama ang kanilang ipinapakalat ngayon at ibinubunyag na sex scandal, group sex, and mga pag-hire ng male prostitutes nila Marcos at nila Lisa. Third point, mga kababayan. Paulit-ulit ang ganitong skandalo eh. At ang nadadamay, ang nasisira at nagiging putik ang kinalalabasan ng ating international standing dahil sa mga skandalong ito, drug addiction ng presidente, group sex, may mga namamatay pag magkakaroon ng group sex at group drug abuse, ay ang Pilipinas, hindi lang po ang pagkatao nila Marcos. Kaya, nagiging katawa-tawa
ang pagtingin ng mga other world leaders at ng iba pang mga gobyerno at mga mamamayan ng ibang bansa sa Pilipinas. Kaya bagsak na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil lugmok ang tourism industry. Mantakin po ninyo ang tourist arrival. Sa data po last year, January to August alone, 8 months data sa Southeast Asian Country Travel and Destination Survey. Ang dumating na tourist arrival sa Malaysia, 28 million tourists. Foreign tourists, galing sa iba't ibang bansa, including Chinese tourists, na pinalayas natin dahil sa ating tapang-tapangan, kiskisan, at anti-China na mga agitation laban sa bansang China at sa leaders nila. 28 million tourists sa Malaysia. 21 million tourists sa Vietnam. 11 million tourists sa Singapore. Sa Indonesia, mga 13 million din ang turistang dumating. Sa Pilipinas, ilan lang po? 3.8 million. Naku, napag-iwanan tayo at naging kulela pagdating po sa tourism attraction. Why? Dahil katawa-tawa ang gobyernong ito. The biggest robbery of a government by the government itself. Ang nagnakaw gobyerno sa sarili niyang gobyerno. Sa flood control scandal alone, 1.4 trillion pesos ang itinuturo ng mga testimonya na minastermind ni Marcos at nila Romualdez kung bakit nawala at nakulimbat ang 1.4 trillion pesos. And we're talking only about the flood control projects. So, anong tawag sa gobyerno ng Pilipinas? Di ba balasubas, kulukoy, tarantado? Idadagdag mo pa itong mga iskandalo ng drug addiction that no less than his own sister, Senator Amy Marcos, ang nagsasabi na ginawa ng party drug den. At ganon din po parang tuloy-tuloy na nagdodroga ang presidente in a public speech made by his own sister. So, ano ang ini-expect natin na image na makikita ng iba't ibang mga bansa ng kanilang mamamayan patungkol sa Pilipinas? Hindi talagang distasteful, no? Walang kabutihan na makikita ang mga tao na nakikita nila na aagnas, nabubulok ang gobyerno. So, bakit ka papupunta sa Pilipinas? Kaliwat kanan ang mga kriminalidad, ang paglaganap ng droga muli, ang pamamayagpag ng organized crime, pati mga pulis pinapatay ng kriminal at isinisilid sa septic tank. Magnanay na pulis pinapatay. Naku, mga kababayan, kaso ng rape. Naku, bintahan ng droga. All of this are creating not only a perception but a reality of information na nakakaabot sa ibang mga bansa. Kaya yan pong dahilan kung bakit lugmok ang tourism industry natin, mga kababayan. There is no semblance or appearance na stable, matino at maayos ang gobyerno sa Pilipinas. Nasasangkot sa sarili niyang pagnanakaw sa sarili niyang gobyerno by the trillions of pesos habang nalulugmok sa kahirapan ang kanyang mamamayan. How would you attract tourists, investments, big business, and other world leaders and other governments na tumulong at makipartner sa Pilipinas? Inaaway pa natin ang biggest neighbor and powerful neighbor natin na dapat kaibiganin natin. Kung bagamat mayroon tayong diferensya, pwede namang pag-usapan sa pamamagitan ng dialogo at mga diplomatikong ugnayan. Kita mo na pag-iwanan tayo. Habang mayroon maritime conflict ang China at ang Vietnam, Malaysia, Indonesia, and even ang mga bansang karatig natin, Thailand, Brunei, ay umuunlad. China, Singapore, umuunlad at umuunlad sila. Bagamat mayroon silang hindi pagkakaunawaan, kapareho lang sa Pilipinas at sa China, sa mga maritime issues, and yet the diplomatic and trade and economic relations as well as security interaction are far more stable at beneficial. Kaya nagtutuloy-tuloy ang pag-unlad ng mga bansang ito na pag-iwanan po tayo. Ngayon, dadagdagan mo pa nitong iskandalo ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa. Naku, mga kababayan. So, ang sangot-saring iskandalong ito
pandarambong at pangungurakot na sistematiko, malawak, organisado at malubha na ang itinuturong mastermind sila Marcos at Romualdez, sabayan mo pa ng sex group scandal, drugs na ina-allege involved ang mag-asawang Marcos at Lisa at walang pagpapaliwanag kung hindi they are just setting it aside as if it's nonsense. Pero ang persepsyon at pananaw sa buong mundo, ganun ang nangyayari sa gobyerno ni Marcos. So masisisi ba natin kung nasa 3.8 million tourist arrival lang tayo, habang yung ibang karatig bansa natin na dihamak na mas maganda ang ating tourism attraction, yung ating natural na mga kayamanan, magaganda, and yet, pinag-iwanan tayo. Tag 20 million mahigit ang mga turistang dumarating sa mga karatig bansa natin, o ang iba ay umaabot ng between 11 to 14 million tourists. Tayo kulelat at napag-iwanan. Why? Sapagkat nagugumon at lumalangoy sa kumunoy ng samot-saring iskandalo ang gobyerno ni Marcos. At yan po, ang persepsyon at pananaw kung tumutugma sa realidad at kalagayan at mga pangyayari, mas manuba ang epekto niyan ng pagtingin sa iyo ng kapwa mo gobyerno o ng ibang bansa na supposedly magiging partner mo para sa mga negosyo, mga ugnayan sa trade and economic partnership, and even sa pag-promote ng tourism industry na pwede pong tumulong na lumago ang lokal na ekonomiya natin. Sa ating problema lamang sa China, na pinatindi at pinalubha ni Marcos dahil nagpasulsol ito sa Estados Unidos, nakipaggirian at tapang-tapangan sa China, instead of diplomatic channel and dialogue and peaceful interaction and compromises and bilateral talks, sinunod niya itong mga agitation ng kagaya ng kulukoy na si Tariela at mga alipores ng propagandista ng Central Intelligence Agency ng Amerika. We lost more than 2.1 million tourists every year since naupo si Marcos at lumala ang ating mga ugnayan ng maayos sana sa China. And that's around $1.8 billion per year lost potential income from tourism industry from China alone. So mantakin mo $1.8 billion. How much is that? That's more than how many? How much? 100 billion pesos. Ang supposedly kita ng bansang Pilipinas. Mahigit 100 billion pesos o potential income ang nawala dahil lamang sa katarantaduhan ng foreign policy na baluktot at wala sa tamang hulog ng foreign relations and foreign policy dahil walang alam si Marcos sa pamumuno ng tama at parang si Tariela pa, itong kulukoy na Coast Guard nito, ang lumalabas na tagapagtambol ng foreign policy niya na pinapabayaan niyang mag-upat at mang-udyok ng digma-digmaan laban sa China. Ito rin po ang nangyari ngayon. Itong pagbubunyag ng mga iskandalo na kinasasangkutan niya ng asawa niya at ng kanilang entourage kapag nag-travel sila sa mga, like sa Amerika. Walang sagot, walang pagpapaliwanag. And yet, the perception persists. Yung pananaw ng mga tao ay nagpapatuloy. Ano pong ibig sabihin yan? Na ang gobyernong ito ay pabaya na, hindi pa naglilingkod ng tama, bulok ang kanyang karakter, magnanakaw at mandarambong ang kanyang imahe na siya namang katotohanan, nasasangkot pa sa kabalbalan ng mga sex video scandal na ito and group drug scandal na ito. And yet, we heard nothing from Marcos Jr. Yan ang sisirit na panibagong challenge sa Pilipinas dahil palugmok ng palugmok ang tourism industry na pag-iwanan tayo ng mga bansang karatig natin, we're losing billions of dollars of potential tourism-related income and ang negosyo at mga investments umaalis sa Pilipinas dahil ang pagtingin nila kay Marcos bulok at hindi tama ang pamumuno sa gobyernong ito at kaya delikado ang mamuhunan sa Pilipinas. That's exactly my point. Na kapag tumahimik at ibinaliwala lang ito nila Marcos,
ang ganitong kalala na iskandalo at wala silang gagawing hakbang na ito ay patunayang mali at habulin sa batas ang papanagutin kung hindi ito totoo, people are now looking at this, and even the world stage, the international community, na siguro totoo yan kasi wala siyang paliwanag. So, anong epekto? Aatras po ang pagtitiwala ng mga investors at negosyo, lalo ang pagdausdos ng ekonomiya, at lalo pa pong aatras ang tourism arrival sa Pilipinas or tourist arrival sa Pilipinas, sapagkat ito po ay nakasandig sa persepsyong tama na maayos, matino, matuwid at mapayapa ang lugar at kaaya-aya para sa pagbisita. Mga kababayan, abangan nyo po ang susunod pang mga video analysis at video talakayan ni Ka Eric. At salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Please like, share, and promote our videos. Malaking tulong na rin po yan para sa ating pagsusulong, hindi lamang ng advocacy campaign, kundi pati na rin po sa pagpapatatag ng kamulatan, pag-unawa at kamalayan ng mamamayang Pilipino sa nagaganap sa ating bansa. Ang pagsagot ni Marcos ng tama, totoo sa mga issue na ito, lalo na itong iskandalo ngayon na itinuturo na involved sila sa kabalbalan sa group sex, group drugs abuse, ay pananagutan niya na dapat gawin sa taong bayan. Dahil yan ang kanyang tungkulin na sinumpaan. Well, what can you expect for Marcos? Ayaw nga niyang harapin ang pananagutang kriminal na siya at ang kanyang pinsan ang itinuturo ngayon, at alam naman ng tao na totoo bilang mastermind sa pinakamalaking krimen ng pandarambong sa kasaysayan ng ating bansa, next to his father, sa kay diktador na si Marcos Sr. Magbabalik po ang iba pang mga talakayan natin sa next episodes ng ating video analysis at video talakayan with Ka Eric. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal ito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Ayun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito no, sa pahayag po ni Ka Eric mga kababayan? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa video po ni Ka Eric Celis mga kababayan, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.